Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At syempre, kung saan nga mang lupalop ng ating mundo ay good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa ready nang matulog. At syempre ngayon po ay araw ng linggo. It's a Sunday morning dyan sa Pilipinas. At eto na naman tayo sa ating episode ng All About G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana Daily Vlogs. Ito po yung ating G, nagpapakit ngayon at naghihintay po siya kung ano yung gagawin ng dading master worm niya sa kanya ngayong araw na ito. Ayun po, ay aakyat siya at syempre nakita niyang binibidyohan na po siya at conscious talaga ang G natin. So ang gagawin natin ngayon mga masters and mga ka-G ay maglalagay po tayo ng tubig sa kanyang swimming pool. Dahil po si G natin ay kailangang maligo. Kailangan ng G natin ngayon ang yung kanyang shedding, kasi nagsi-shedding pa rin po ang G natin. So kailangan po nating basain at maging moist yung kanyang balat. Ayun po, ang ganda ng loob ng bahay ng G natin, no? Naka-set up talaga yan. Ayun, meron ng humidifier, merong mga ilaw sa taas, merong letter G, at yung yung pula na yan ay heating rack po yan. Siyempre may tubigan, may pagkain, nagagawa ng pagkain. At second floor po ito. At ground floor pala yan. Ito yung first floor at third floor sa taas, yung may G. Second floor po yan ang sa gitna, saan po natin nilalagay po ang ating swimming pool, or kung minsan po yung kanyang yung tray kung saan po siya. Ito, tingnan mo, malinis na malinis po. Hello. At nakikita niyo po ako sa reflection. Ayan. Pakaway-kaway na muna si Master. Ayan. Ipapasok na natin dito ang kanyang tray, ang kanyang swimming pool. At syempre lalagyan po natin ng tubig yan mamaya na maligamgam. Yan mga masters at mga ka-G, maraming salamat ulit sa inyong love and support. Narinig niyo pa po na nakapanood po ba kayo ng ating episode kahapon? All about health na naman po yun sa ating banana. Yung mga palakain dyan ng mga saging hinog, yung yellow na saging na yan. Kasi po pag hindi po tayo nagpapawis at hindi tayo pinapawisan at hindi tayo nag-physically exercise, ay hindi talaga ma-digest yan, kasi ang lagkit po ng saging at maraming problema ang makukos po niyan. Ito na po yung tubig, nilalagay na po natin. So, di ba mga masters at mga ka-G, panood niyo po yung ating episode kahapon. Panoorin nyo lang ulit sa mga hindi nakapanood. At syempre magpo-proceed tayo sa ating next na lecture. So as you can see po, kung malagkit po yung katawan natin at ang ating dugo, hindi po lang katawan, yung sa loob ng katawan natin, pag yung dugo natin na dumadaloy sa ating mga organs, sa ating mga circulatory system ay malagkit at mabigat. Siyempre pag malagkit yan, mabigat po yan at mahirap po yan pumasok at mag-nourish sa mga organs. So ang mangyayari po dyan ay yung heart natin ay mapipilitan pong mag-pump ng mas malakas. Kasi barado di ba? Barado. Tingnan mo yung G natin, nagpapakit to. So pag barado po yung ating mga kaugat-ugatan at mabigat po yung ating dugo, ang heart natin ay mapipilitang mag-pump ng much harder at magkakaroon po ng labor, which is also manifested by a high blood pressure level. So tataas talaga ang pressure ng heart mo, 'di ba? Yung ating pag nagpakuha ka ng BP, ng blood pressure, mas mataas compared, kasi ang ating normal is 90/60 to 120/40. Yun po yung 120/80. Naku, yun po yung ating normal. So 90/60, okay pa yan, wala pang problema yan. Pero mag below na po yan, halimbawa 85/, let's say 50 or 60, meron na yun hypotension ang tawag po dyan.
Dalawa po yan ha. Gusto ko lang po ayusin yung pagkakaintindi natin. Yung blood pressure po, ang blood pressure natin ay iba po sa sa red blood cells na level sa platelet natin or sa red blood cells. Kasi pag yung iba diyan, nagsasabi na anemic daw sila, anemic. Kasi mababa ang dugo nila. Hindi po tama po 'yan. Kasi pag mababa ang blood pressure mo, wala po siyang kinalaman sa anemia or sa anemic. Hindi po 'yan ang word. Hypotension ang tawag po diyan pag mababa ang iyong blood pressure. Which means hypo is mababa, pressure is tension. Tension is the pressure of your heart. So hypotension pag mababa po sa regular or sa normal na rate. And then pag mataas naman po siya, kasi 120/80 po ang normal. So pag halimbawa nag 125/85 or 130, 140 na yung systolic po yung sa taas, diastolic po ang sa baba. So hindi ko na i-explain yan kung ano kasi mahaba po yan. So kailangan po yung difference po ng taas at saka baba is around 30 to 40 lang po. Halimbawa i-minus mo ang 120/80, 'di ba? Yun ang normal. Kailangan may within the 30 to 40 ka na range. So yung minusan mo lang 30 to 40, yun ang pahinga ng ating heart. So pero pag halimbawa 110/100, 10 lang yung po yung difference. Ayun po ay nahihirapan po yung heart natin yan. Kasi kailangan may difference ka po na 30 to 40 sa kanilang dalawa, sa systolic at saka diastolic. Okay, hindi ko na i-explain yan kasi mahaba ka bang ano yan. So, ang mangyayari po dyan mga masters, pag mataas yung inyong blood pressure, ang tawag po dyan is hypertension. O diba? Ang bababa is hypotension, yung mataas is hypertension. So again, hindi po anemic ka, walang kinalaman ng anemia. Kasi red blood cells po yan ang sa anemia. So pag mababa ang iyong red blood cells, anemic ka. So ibig sabihin, kulang ng iron, kulang hindi po natural ang level ng normal ang level ng iyong red blood cells. So walang kinalaman po ang pressure sa red blood cells level. Okay? Kung mataas naman po yung iyong may problema ka na naman sa white blood cells, mataas, leukemia na naman po ang problema. Anemia and leukemia. Leukocytes kasi, yun ang white blood cells. Ang anemia, yun, red blood cells po yan. Mababa po ang iyong red blood cells. So yung ginagawa po nila dyan, kasi yung iron, ang i-recommend po nila sa mga may anemia. Diba? Para pataasin po ang inyong red blood cell level. Ang iron kailangan. So anong gagawin po dyan is kailangan po natin kumain ng iron rich foods. So hindi ako nag-a-advise na uminom kayo or mag-take po kayo ng iron supplements or iron na mga pills or mga ano dyan. Kasi actually ang iron is kalawang, di ba? Kalawang po ang iron. So isa po yan sa mineral na pag nag-oxidize po ang metal ay iron ay syempre mayroon siyang magfo-form po siya ng kalawang. So pinapasukan natin ang kalawang ang ating tiyan. Konti lang ang kailangan natin, pero pag palagi kang umiinom niyan ay pwede tayo magkakaroon ng ulceration sa ating digestive tract. Kaya yung iba dyan, yung mga bata, pag umiinom po ng iron supplements na syrup, ay kailangan nakastro. Nakastro po sila kasi magmamantsa po yan sa ngipin. So ano po yung mga iron rich foods? Ayun, kumain kayo ng daon ng kamote, ng spinach, yung mga green leafy vegetables, very rich in iron po yan mga masters and mga ka-G. Ayan. So yan po ang kailangan, at syempre kailangan ng matulog ng 8 hours, 6 to 8 hours.
Kasi ang ating bone marrows ay nagpo-produce po yan ng red blood cells at white blood cells sa time tayo na ay natutulog, at may mga repair po yan. O, diba? So kailangan din kumain ng mga sustansyang pagkain at always drink enough water, at least 6 to 8 din glasses of water. At syempre, iwasan pong uminom ng liquids habang kumakain. Ayan po mga masters. At importante po talaga yan kasi umabot na po tayo sa anemia, umabot na po tayo sa high blood pressure, low blood pressure. Kailangan po talaga natin kumain ng 3 meals a day at 7 to 8 a.m. ang breakfast, 12 to 2 p.m. ang lunch, and 6 to 8 p.m. naman ang dinner. At as much as possible po ay complete ang ating plate. So make sure that half of our plate is made up of more vegetables than fruits, and the other half is more dark grains than proteins. So for more information po ay bisitahan nyo lang po ang aming website sa aming clinic na www.orientalacupuncturelpaso.com orientalacupuncturelpaso.com. Ilalagay ko rin dyan mamaya ang link sa baba. Puntahan nyo po at marami po kayong ma-learn po dyan. At yun po ang ating adikain ngayon. At syempre, mamaya po alas 12 ng tanghali po, kita-kits tayo sa ating 17th Premier Marathon ng Bahay Kulitan. At ako naman yung host from 12 to 5 and 5:30 to 7:30 Yams OFW Vlogs. At 8 to 10 ang ating Besh Merle Estani Vlogs. So kita-kits tayo. At sa mga premiers dyan at sa mga gusto mag-premier, magsabi na po kayo sa amin. At hanggang dito lang po tayo. I hope na may na-learn kayo ngayon. At mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat sa full love and support. Again, this is your Master Worm and the one and only G. God is great. Yahoo!